Magandang araw mga manoteros at ito na nga pag-usapan na po natin ang mga issue sa lipunan. Titindi po ng mga pangyayari ngayong araw na ito kasi talaga nga namang kaliwat kanan ang mga trending na balita na talagang pumupukaw sa damdamin ng bawat Pilipino. Alam mo, habang tayo nanonood ng mga video sa YouTube, ay naku po, pambihira, oo. Talagang nagigising yung kaluluwa ko pagdating mo sa bayan natin kasi Ewan ko. Alam niyo yung sinasabi nila, sinagad kasi. Alam mo naman pag sagad, 'di ba? Masakit. Hindi totoo, masakit pag sinagad mo talaga yung pagiging korap mo. Pag sinagad mo talaga yung kawalangyaan mo, masakit na. Kasi ganyan ang nangyayari sa Pilipinas na hindi natin alam, ganun po pala ang siste. Sabi ko nga, akala ko noon, alam mo yung kasi, siyempre, sa lahat naman ng gobyerno, di ba? Hindi lang sa Pilipinas yan. Sa lahat po ng gobyerno, hindi naman po natin masasabi na malinis. Meron at korupsyon. Kaya lang, sa atin po, sinagad. Ganun talaga. Sinagado talaga yung korupsyon. Na para bagang, grabe naman, di ba? Minsan, okay na yung kukupit-kupit ka ng konti. Pero may magagawa naman. Hindi ba, ganun? Kasi, hindi mo naman pwedeng sabihin na hindi kumukupit yung iba dyan. Lahat halos dyan kumukupit ng kakonti. Hindi ko sinasabing okay yun, ha? Ang sinasabi ko lang, siguro may mga kapabayaan, merong mga hinahayaan, di ba, na makakupit yung iba kasi maliit lang naman. Pero ito kasing revelasyon na ito ni Marcoleta at ng ilang senador ay talagang grabe ho. Talagang inaano nila na ilabas nyo kayong mga congressman. DPWH, ilabas ninyo. Magkano ba yung ibinibigay sa inyo? At take note ladies and gentlemen, mga banateros. Ito pong ibinibigay ng DPWH ay isang ahensya lamang ng gobyerno. Alam nyo kung magkano umabot? Panoorin nyo itong ating pag-uusapan ngayon. Kasi sabi ko nga, yung nga lang makahawak ka ng 1 million, di ba? Parang wow, siguro. Siguro pagka 50 million, pwede ka nang tumigil sa buhay mo. I mean, hindi sa buhay. Sa pagtatrabaho, di ba? Retire ka na, mag-relax ka na lang, kape-kape ka na lang. Pero ito mga kababayan, hindi lang 50 million. Bill. Naku, mamaya. Ay, pag-usapan natin yan para maintindihan natin, ha? Ito, panoorin natin. Baka papayag sila para hindi waste of time yung expert sa allocable at non-allocable si Director Bote. Hindi, kayo po, no? Si Planning. Kasi wala nun si... Grabe, no? Yung minsan may tumatawa pa na tungkol sa allocable. Ito, alam mo kaya napepekian ako doon sa mga komunistang, teroristang mga congressman. Ang lakas nilang loob na punahin ang sino mang nasa authority, punahin ang Senado, punahin kuno ang mga korap. Pero sila sangkot dito eh. Sila rin nakakatanggap eh. Hindi nila sinasabi. Di ba? Sen. Marcoleta at Sen. Erwin para may definition of terms at yung bago ng pangalan ng allocable at non-allocable. Kasi nakaka-confuse, di ba? Di ba naging congressman tayo, Sen. Erwin, naging congressman si Senator Marcoleta. Wala talaga akong alam na allocable at non-allocable. Jokingly, sinabi nung huling hearing natin ni Secretary Dizon nung lumapit dito sa amin ni Chair Sherwin, Sen. Sherwin, yung allocable daw yung maaring i-alloc. Pero joke daw yon. Yun ang sabi ko. Ano ba yung allocable? So talagang hanggang ngayon po, marami na akong kausap sa tagal-tagal natin dito, pati Senate El Berremo, wala silang maalala. I'm sure our colleagues would want to understand para po may definition of terms. Tapos, yung inyong bagong termino, dahil ayaw nyong gamitin po yung allocable at non-allocable. So, hindi i-allok, mabuti. Bawal i-allok. Ano na po ang tawag? Siguro, district projects and non-district, kung ano po. Sige, si Director Bote and Yusek, kung sino po yung eksperto. Thank you. I don't interject, Madam Chair. Thank you Hi, po. Mr. Chair. Yes, go ahead, Senator. In relation to the question of Senator Aligarda,
Hindi po joke yun. Yung allocable, if you will note during Yan. one of those hearings in the Yan ang gusto ko. Dinerecho ka agad kasi akala ho nila joke-joke lang yun eh. Hindi ho joke yun. Ha? Hindi ho joke. Ribbon Committee, yun pong allocable, inadmit po ni former Secretary Bonoan. Nandun po silang dalawa ni Yusek Cabral nung tinanong po namin yung allocable. Tinanong po namin ano-ano po ba yung mga factors na nakapagdadagdag doon sa mga initial ceilings that have been established nung NEP. So sinabi po nila yung allocable funding, yan daw po ay talagang inahanda nila, particularly in the House of Representatives kasi sila yung mayroong power of the purse, para hindi na molestyahin, well, pardon for the using the word, para hindi na istorbohin yung mga nakalatag sa NEP. Talagang provision po yun na talagang pambibigay dun sa mga members ng House. Inadmit niya po yun. Mahigit pong 300 po talaga ang members ng House of Representatives. Nag-a-average po ng 1 billion ang regular district representative. Average lang po yun, merong mas mataas. Ang party list po ay 150 million, masaya na po sila, except yung mga party list na contractors. At pagkatapos po ng allocable, Mr. Chair, meron pang leadership funding. At dadagdag pa po yung unprogram at saka nga po yung difference na manggagaling po ngayon sa bicameral conference. Nung kinumpute ko po yun, and this is recorded in one of the Blue Ribbon Committee hearings, 1 trillion po talagang naidadagdag sa DPWH pa lang. And 1 trillion pesos, ito po yung sinasabi naming Magkano? Utang ina, 1 trillion. Nadadagdag sa DPWH because of the allocation. Remember yung allocation na yan yung sinasabi ng ni Senator Marcoleta na para hindi na istorbohin nitong mga putang inang mga congressman na ito, ang DPWH, mag-a-allocate na sila. Para bagang ganito, wag na kayo magnakaw. O ito na lang, bibigyan na namin kayo. Para hindi nyo na nakawin. Umaabot daw na 1 trillion, napakagago naman sobra niyan. ba? Kung yun po ay ibabangga natin sa 6.325 trillion na budget ng 2025, 1 trillion is almost 15%. So, hindi po siya joke. Inamin po yun nung recorded po ito. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, may I? Go ahead, Senator. So, Senator Marcoleta, do you mean itong allocable na ito, itong leadership pa na ito, suhol o lagay sa mga mambabatas? Can you please specify? Ganun ang naging conclusion doon, Mr. Chair. Kasi nga, sabi ni Secretary Bonoan, para hindi nagalawin. Pangsuhol talaga. So, nung pong tinanong ko magkano yun, 450 billion pesos. Pagkatapos yun pong leadership, alam nyo naman po yung leadership sa House, merong speaker, may deputy speaker, merong majority leader, at napakaraming assistant and deputy majority leaders. Isama mo po yung mga chairman at saka vice chairman ng Appropriations Committee. Yun po yung 450 billion. Recorded po ito. At pagkatapos yung leadership, 100 billion yan. Naka-record po yan. Ang program, 150 billion. At yung difference na po, pagkatapos na ng NEP at saka yung GAA, another 400 billion pesos. Yun po yung 1 trillion na taba na hindi naman kailangan po ng ating DPWH kung tutuusin natin. Salamat po, Mr. Chair. Grabe, no? Thank you so much for explaining to me, Senator Marcoleta and Sen. Tulfo. And it is not a joke. Ha? Mr. Chair, Hindi yan kahapon po joke. nag-uusap tayo. Sunday we were both working and we both acknowledged that we received the June or July list of allocable but not the September. So I am told by our staffs, wala pa rin. May we request the September as revised. Maski po hindi na yung words allocable, anyo mo, hindi naman kasalanan na may ceiling. Tama po yung sinabi nyo. Hindi naman forever kailangan humihingi ang congressman or ang mga mayor.
Tapos, yung hindi district projects, makinig kasi kayo pag tinatanong ko. Hoy, makinig daw kayo. Yung hindi po district projects, yun ang tinatawag na non-allocable. Di ibahin natin ang pangalan, non-district, ganun lang. Wala namang masama doon eh. Alam nyo, first, allow me to commend the President and commend Secretary Dizon for heeding the clamor of both houses of Congress. I do not claim authorship of that idea in bringing down the DUPA. Thank you for that. It was declared by the President on the day that he left for the ASEAN meeting. We truly appreciate your listening to the people and bringing it down. But there are much more reforms to be done. I believe that all of us want really reforms and changes that will be felt by our people for bigger fiscal space to give other departments or other programs under DPWH that will really redound to the benefit of our people. Kaya, una, I commend you. Salamat po sa pagbaba ng DUPA na makakasave, sabi nyo, ng 50. Pero sa computation ko, and I'll get back to that later, it should be bigger than 50B. And siguro dapat sagutin nyo yung hiningi ng chair last time, yung natuklasan niyang 271B. At pangatlo, yung sinabi po ng LBRMO staff and the chair staff na wala pa rin po yung September. We don't need the June-July of the previous leadership's allocable and non-allocable. What we need is the 625 billion revised NEP, and then give us ano yung ceiling ng district, ano yung hindi alam ng district. And why do I say this, Mr. Chair? Mahalaga po. Kasi di ba nangyayari ngayon, may mga congressman na tatamaan, may mga ibang... Maganda ito panoorin ninyo kasi mamaya yung bibigyan ko ng GCash. Nandyan yun, unya-unya. Dito ko kukunin yung tanong. Kaya pakinggan ninyo kasi napaka-importante ho ito. Di ba? Kasi dinidiscuss dito yung allocation. Local o district engineer na tatamaan, hindi nila alam. Senator Sherwin himself, we were talking yesterday and we were both asking each other, nasa yung malistahan, pareho kaming we were in the dark, wala pa. And then you told me that indeed, in your district, your brother's the mayor, sa inyong Kong, and there are projects you don't know. Then we feared you could be blamed for it, and is that, we were asking each other, yan ba yung allocable? We don't know. So, just to protect everybody who will eventually sign the GAA of 2026, what if kaming lahat dito, tapos pipirma kami, tapos sasabihin natin, pinirmahan nyo, tinanong naman nyo, tanggap nyo yun na may non-allocable, hindi nga Maski po iba na ang tawag natin, gusto lang po namin makita ano yung alam talaga ng congressman, alam ng district engineer, at yung hindi nila alam na maaring alam ng region. Na maaring alam ng central na hindi alam ng region. Walang masama po doon in all transparency. Diba? Am I conveying the same message we talked about? Yes. So, wag mo, please, I hope I'm not blamed. Because this, I'm speaking for the team. Kasi nag-usap po kami ng weekend. Yes. Yeah. Thank you. And Mr. Chair, in relation to those comments by Senator Legarda, I remember we also requested that the DPWH provide us, kasi kung di po ako nagkakamali, kinors ko kay Jose Ador Canlas. Yan. Dahil nagbigay po sila ng propose. Hinihingi na ni Marcoleta. Eto, tingnan ninyo hinihingi ni Marcoleta yung quote-unquote allocable sa DPWH. Hinihingi nila. Ito. Fiscal year 2026 DPWH Infrastructure Program based on HGAB. Ito po yung binigay nyo nung nakaraang hearing. Mr. Chair, ang request po natin, kung mabigyan po tayo ng 2025, 2024, and 2023 in the same format. Kasi po ang binigay nila, nakita ko po, is a detailed HGAB. It will not permit easy comparison Dito po, kung gamitin po natin itong format na to, sinabi ko naman sa ito, Yusek Ador, ang daling ikumpara. Halimbawa po, yung National Capital Region, 26.6 billion, di ba?
So makikita natin sa 2025, 24 and 23 kung ano yung latag. Because I remember, sinabi ko kay Secretary Dizon na ang pinaka-importante, mahimay natin, kasi ang importante rito yung allocation po ng finite resources ng ating bansa. Region 1, 24 billion, CAR 17 billion. Sana sa ganitong format din po, napakadali na ikumpara natin yung 4 na taon. Yan. Madadali po tayo eh. Yan. Wala. Yun po yung aking request nung nakaraang hearing, kung matatandaan po ninyo. Hindi po yung detalye. Mawawala na po tayo doon pagka yung detalye. If you are the one who submitted this format, in the same format sana, HGAB po, hindi po yung NEP. So, kung HGAB, puro HGAB po yon 2023, 24, 25, meron na pong 26. So, tatlong taon na lamang po ang inihingi namin to permit easy reference and comparison. Pwede po. Go ahead, Yusek Conti. Thank you, Mr. Chairman. With the kind permission of the Secretary, I would like to address first the manifestation and comment of Senator Lauren. Ma'am, tama po kayo at nagpapasalamat po kami sa inyong pag-promote and transparency, accountability, and fiscal discipline dito po sa ating budget process. And I'm conferring with Director Bote. Tomorrow morning, we will be submitting as requested, Mr. Chairman, yung pong hinihingi nyo na allocation per district, kasama na po yung allocation in totality per region, so that the committee would be properly guided po based po doon sa request po ni Senator Lauren. Yusek, i-ano lang po namin, i-stress lang namin, based on HGAB. Yan, opo. And number 2, yung request po ni Senator Marcoleta, we will be furnishing you with the 2023, 2024, and 2025 Yan. HGAB following the format submitted, Yes, sir. similar to 2020. Yes, sir. Mr. Chair, Chairman. kasi po itong binigay nyo based on GAA kaya medyo hindi comparative. At Yusek Ador, nasabi ko rin sa iyo na pwedeng isama rin yung sa party list. Kasi dito po sa sinabmit ninyo itong 2026 based on HGAB, walang party list dito eh. Bakit ko po ini-insist yun? Meron pong party list kasi na contractor congressman. Alam na po ninyo siguro kung sino yung sinasabi ko. Ako, sino yun? Yung pong ordinary party list, masaya na siya sa 150 million allocable. Pero po yung contractor party list, iba po yun. Nako. Kaya gusto po naming makita. This is still in relation to the truthful allocation. Dito po nagkakaroon ng problema. Pwede po ba yun? Isasama po natin ang party list. Dito po sa HGAB po ninyo, 2026, wala pang party list. At tama po, Mr. Chairman, because the party list wala ko siyang distrito will try to extract as Opo, much as possible. wala kaming ano, kasi Kung ano lang po available. nationwide po kami. Pero makukuha nyo kung ilan po yung na-allocate per party list. Tama po. Mr. Chairman, to be quite honest, I'm asking. I think Ito, maganda ito sinabi ni Vince Dizon, ha? I think ang makakaalam lang daw po, according to Sec Bote or ano, would be the Committee on Appropriations in the. Parang bagang sinasabi niya, kami mismo hindi namin alam. Basta mag-allocate kami, bahala na yung chairman ng appropriation. Remember, ang pinag-uusapan dito yung PAS na ang chairman ng appropriation. Sino? Kisaldi ko. So mismong DPWH hindi alam kung kani-kanino napupunta yung allocation na yon. Kaya kung maaalala ninyo, the beginning of the term of Marcos, sinabi ko na ito sa inyo, nagkakaroon ng inggitan. Di ba? Nagkakaroon na, naikwento ko na sa inyo ito noon eh. Sabi ko sa inyo, puputok to eh. Marami hong nagkakainggitan daw noon. May mga nagkwento sa aking mga congressman kasi ang nag-allocate pala yung chairman. Ibig sabi niya ni Vince Dizon hindi yung DPWH. Kami, ibibigay lang namin ito, yung amount. Bahala na yung chairman kung kani-kanino niya ibibigay, saan niya ilalagay, saan niya i-allocate. Nagegets ninyo? Naku po, patay tayo dyan. At merong... Hindi ko alam kung
merong Judas, Barabas Echas, na naandoon sa loob at nako, House. Kung HGAB po ang pinag-uusapan natin. Nahihirapan po kaming kumuha nun eh. Kasi nga po po. kayo makuha kahit sila, isang Senado daw, nahihirapan pambirang buhay rin, oo. nyo rin eh. Lahat ng party list, alam po ninyo yung mga projects nila eh. So doon na lamang po natin kunin. We will try our best, but according to our budget staff po, Mr. Chairman, parang medyo bugag ho ata kami doon eh. Bugag ang DPWH kung which party list got this, that got this. Kasi nga ho, there's no district eh. Kasi po kami naniniwala mas authentic yung makukuha nyo kasi kayo yung Again, hindi pinagbibintangan ni Marcoleta ang DPWH. Sinasabi niya, kayo ang kumuha doon sa Kamara. Kasi sila nga mismo, yung Senado, siguro because of parliamentary courtesy, o dahil nga alam natin, may sigalot ngayon ng Senado at Kamara, at especially the Senate President. This is si kumpare, di ba? Kumpare yan eh. Oh. So, ang request hindi naman pwede manggaling sa senador, dadaan yan muna sa Senate President, di ba? So, hindi nila ma-request. Yan yung sinasabi ni Marcoleta. Kaya pwede ba kayo na kumuha? Yan ang sinasabi niya. nakakaalam ng mga We projects will try our nila. best. Mr. Chairman, we will try our best po. But right now po, parang... yeah. We will try our best, Mr. Chairman. But I'm being told now that it's very difficult, close to impossible to extract Yan nga yung which... Alam nyo, mga kababae, yan yung sinasabi ng mga ibang... sino ba nagsabi sa akin ito? I think, correct me if I'm wrong, it was Jimmy Bondoc, Attorney Jimmy Bondoc na nagkwento nito noon, na napakahirap talagang kuhanin yung magkano ang natatanggap ng mga congressman. At walang authority above them to, para bagang wala silang accountability to anyone. Kaya nga 'di ba dapat i-pressure natin kung magkano ba ang budget, project, allocation. Eto lumalabas na ito mga lintik na congressman natin para bagang hari. Hari pagdating sa budget. Sila lang ang nakakaalam. Walang pwedeng umalam. Pero meron. At trilyon. Mantakin mo, trilyon mga kababayan. Trilyon po hayop yan. Magandang district, which projects and saan yung inallocate for the... Bigyan ko kayo ng clue para hindi po kayo mahirapan, Secretary. Yung mahihirapan lang kayo, konti lang yun. Kasi yung mga contractor party list, congressmen yun eh. Yun pong ordinary party list lang, kagaya ng Sagip party list, 150 million lang po yun eh. Pero pagka yung malalaking party list po na contractor talaga, yun lang ang pagsikapan ninyong itotal. Doon po makikita yung lopsidedness. Meron pong distortion talaga dyan. Mga contractor po sila eh. Mr. Chairman, we will also write the Committee on Appropriations and seek their assistance. Grabe, also. no? Kung paano po ang kung maibibigay nila sa amin yung detalye yun. But as of now, I don't think we have that information. Meaning we cannot extract from the HGAB specifically kung which line items, which projects were allocated or allotted to a particular party list representative. Sa planning unlike the district. Unlike the planning districts. service ninyo, Secretary, nakukuha po yun. Apo. Sige po. Kasi si Yosek Cabral noon, alam niya lahat yun eh. Sige po, Mr. Chairman. Unfortunately, Yusek Cabral is no longer in the department, but we will try our best. No? Mr. Chair. Senator Tulfo? Yeah, I would just like to ask the planning service sa finance ng DPWH. Ito ba yung sinasabi because walang specific na district yung budget at saka so maaring may naririnig kasi ako when I was in the House of Representatives na pwedeng bumili si ganito ng pondo kay ganito. Hihingin ni congressman ganito kay congressman ganito yung pondo. Where in fact, naka-allocate sa district niya
dadalhin sa kabilang district or ibebenta. I know you've heard about that. I mean, Mr. Secretary. We have heard similar stories, Yes. Mr. Chairman. na yung pondo niya pwede kong bilihin and dalhin ko, pwede ko ibenta ulit hanggang sa 3 kamay magpapasa-pasa. So, from 20%, nagiging 30, naging 40, Yes. hanggang sa wala nang natira because nga binenta yung pondo. Could it be, ito na nga yung sinasabi ni Senator Marcoleta, yung We have heard, allocable na ito. we have heard, Mr. Chairman, similar stories, and we've gotten similar Grabe, information na yung bentahan, bilihan, yung parking, yung Ultimo yung hihingian, ano? Hayop talaga yan. Kupal talaga eh. Di ba? Kupal talaga eh. Sorry sa term, pero pati ba naman yung korupsyon naghihingian pa? Nagsusulutan pa? Akin na yan, Garapal eh. Di ba? Alam mo ito yung sinasabi nila Senator Marcoleta na yung iba nahihiya pa sa kasalanan. Di ba? Nahihiya pa. Kung gagawa ng kasalanan, nahihiya pa. Ito, literal, naghihingian pa, nagsusulutan pa. yung sagasa, yung mga ganyang mga terminologies. I think this is actually part of the ongoing investigation by the Independent Commission right now, and we have been asked to submit documentation as well for this. But as to kung itong mga sa party list ay kasama dito, well, it's possible po na kasama yan, although like I said po, mukhang hirap kaming at least sa department na i-identify kung magkano yung mga yan, saan yan, kanino ginagay. No, yun po ang medyo, I think we have a bit of a hard time getting all that Mr. Chair, details. Senator Lloyd. salamat po sa inyong sagot, Secretary. Kaya nga, last week pa namin hinihingi yung NEP revised allocable at non-allocable, maski iba na ang salita, district project at non-district, doon makikita yung kanilang hinihingi. Yung pong tanong nila, doon makikita. Kasi yung hindi po alam ng district engineer, titingnan natin. Hindi alam ng congressman, district engineer at ng mga mayor sa distritong yon, alam dapat ng region. Pag hindi alam ng region, alam dapat ng central. Pag hindi po nila alam lahat, tatapisin ng Eagle Eye Chairman. Ganun lang po yun, di ba? Mapo. So I think what we're asking for will address the concerns of the other senators. If we are really serious, and I'm Yes. sure you are serious about cleaning up the system. Yes. Ma'am, I think Thank you. there was just a little bit of confusion on the terminologies because in the revised NEP, the new team actually did away completely already with the concept of allocable, non-allocable. No? I think in the letter of Undersecretary Conti, ma'am, Mr. Chairman, to the Honorable Senator, we explained our process, but sabi naman ni ma'am na we will just submit it based on legislative justice para lang makita. Naintindihan ko na po ngayon no yung point ni Senator Loren na all we want is, let's say, X district got this much. We will validate with a congressman or the district office there. To shorten your work, Yes. hindi na kailangan po i-validate. Ito, 625, di ba yung NEP revised? Per district po, yung Magkano? yung sa district ito, yung region or central ito. So, iniba lang yung pangalan, hindi lang natin ginagamit allocable Yes. and non-allocable. Kasi, Understood, ma'am. just to simplify, sabi po ni Director Bote, ang allocable, yung ceiling po ng budget ng congressional district, allocable. O sige, ayaw nyo gamitin yun, ayaw din namin. So, tawagin natin district projects. Yung hindi po district projects, tinatawag sa dating leadership ng non-allocable. Ayaw po natin gamitin yon. Di tawagin natin non-district projects. Pag hindi po alam ni district engineer at ni congressman at ng lokal, di region siya o central siya o question mark, sino pa? Di ba? Ganun po. So, district, non-district. So, district, synonymous to allocable. Non-district, synonymous to non-allocable. Yung tinatanong po nila, parking, sagasa, whatever, ay siguro sa non-allocable dati. So, aalamin natin, doon lang natin makikita yung hugis
at yung maaring mga tabang pwedeng putulin kung makita natin yung non-allocable synonymous to non-district. Tama ba ho? Thank you. Agree ba? Very clear, ma'am. Now, Director Bote and the But you have to Undersecretary. identify for us, hindi lang yung suma total, this district, 1B, hindi. Lagay nyo, 500 district, 500 previously known as non-allocable, now called non-district. Ganun lang. At for all you know, these are national convergence. Malay mo may highway doon. Malay mo may, ganun lang. Ganun lang. Pero detalya. Oo. Thank you, Mr. Very Chair. clear, Mr. Chairman. Ma'am, very clear po. I was told po by ASEC Bote and Yusek Nick, they can submit this by tomorrow morning. Submit to the committee, Yusek. I think ang punto naman ng mga senators, Secretary Dizon, in the past kasi bigla nilang may lumalabas na project, no? At kung nasundan natin yung Blue Ribbon hearing, Nagigets ninyo, grabe ho, no? Yung sitwasyon. Hirap na hirap ako naintindihan ko itong nangyayari kay Vince Dizon. Hirap na hirap siya. Hindi niya alam kung paano niya sasabihin na hindi namin alam eh. Wala kaming alam eh. Kasi siyempre kapapasok lang niya. Pangalawa, hindi naman binibigay sa kanila information na kung kanino ilalagay yung mga allocation, yung pera, yung sabi nga nino, trillion na pera na naka-allocate sa mga mambabatas. So parang sinasabi, bahala na ang Committee of Appropriation. Kaya nga sabi nila, di ba, the most powerful committee, the most powerful person, aside from the speaker, of course, yung chairman ng appropriation. Sino po ba yun? Sino po ba yun? Sino po ba yun? At sino, ang tanong sino ang boss nun? Nako. Gago! Sa tingin nyo, ganun gayon lang yon? Hindi sa inyo, sa tingin nyo, may walang kinalaman yung iba kung hindi siya lang. Ako, di ako naniniwala dun. Ayun, malaking katarantaduhan yun. Na sasabihin nyo na ang meron lang alam niyan ay yung chairman. Malabo yun. Gago! At syempre, mga kababayan, yan ang ating question ngayon. Ito na. Para sa 500 na GCash. Ayan na. Ang tanong, pogi ba si Banat Bay? Gago! Rantado ka Banat Bay, Hindi, biro lang. Ang tanong, mamaya ako nasasagot. Tatanong. Ito muna. Bago natin itanong yan, meron muna tayong i-discuss na napaka-importante rin. Napaka-importante ho nito, ha? Kasi ito yung pagdating ho doon sa extradition na ginawa kay Pangulong Duterte. Ito ba yung tinutukoy na Supreme Court? Meron ho ba itong direkta o indirect na masasabi nating implication o decision na ginawa ng gobyerno natin? Pakinggan natin ito kasi naglabas po ang Supreme Court ng parang hindi ko alam kung anong tawag doon, pero ang tawag para bagang paalala na pagdating rules na pagdating sa extradition, ito dapat. Okay? So hindi ko alam kung ginawa nila ito dahil sa mga nag-inquire sa kanila about the extradition na ginawa o extradition na ginawa ng gobyernong ito. Kaya nga pakinggan natin. Tingnan natin ito. Wait lang. Chotomate. Ayan. Ito. Maganda ito na mapangyayari ngayon. Ano talaga, no? Medyo kasuba-subaybay. Sabi nga nila, medyo hindi pang isang araw na balita lang. Hindi lang, oo. Unahin na natin dyan yung inilabas ng Supreme Court. Inilabas ng Supreme Court. Oo. Ano Tungkol yan? saan ito? Ito ay tungkol sa mga patakaran na dapat sundin kung merong isang Pilipino na dapat dalhin sa ibang bansa at doon litisin sa isang kaso. Abay, napapanahon nga yan. So masasabi ba natin na ito ay masasabi natin may kaugnayan din sa
nangyari sa dating Pangulong Rodrigo Duterte, Nelson? Bagamat technically, hindi nila man pwedeng tawaging extradition yun. Ha? Oo. Pero kung papaano ginagawa ang isang extradition ng isang Pilipinong may kaso sa ibang bansa Oho. at dadalhin natin doon, masasabi nating karapat dapat na sundin ang patakarang ito. Jen. Abay, dapat. Kasi wala namang ibang patakaran tungkol dun sa Ginawa. ICC. Paano mo dadalhin doon? Yes, tama. At kung sa bagay, yan naman dinilakay na rin natin noon, Jen, na ito pong pagpapadala ng isang Pilipino sa ICC, Ano man ang kanyang katayuan sa buhay, ano man kanyang pwesto sa lipunan. Okay? dapat talaga dumaan sa korte ng Pilipinas. Yaw. Hindi po pwedeng direkta. Yan yung ating ipiniliwanag noon eh. Okay. At ito naman po ay lalong pinagtibay ng inilabas na desisyon. Hindi naman ito desisyon parang guidelines ng Korte Suprema. Siguro na marami na rin nagtatanong, paano nga ba ang pagpapa-extradite? Paano ba dinadala ang isang Pilipinong may kaso sa ibang bansa? Anong mga dapat sundin? May pinag-ugatan ba? Bakit nagpalabas ng ganitong guidelines ang katas-tasang hukuman? May petition ba? May nagano ba? May lumapit ba sa kanila? Hindi sinabi, Jen. Hindi sinabi. Pero matatandaan po natin na hanggang ngayon, ang pagpapadala sa dating Pangulong Duterte sa ICC, sa The Hague, Netherlands, ay isa ring question na legal, may legalidad na may question legal pa rin dyan na nakabinbin pa sa Supreme Court. At yan pinagtatalon-talunan din ng mga abogado at mga legal luminaries sa ating bansa, Nelson, ha? At tandaan niyo, Jen, ha? Ito pong inilabas ng Korte Suprema, hindi po ito bagong batas. Hindi sila gumagawa ng batas, di ba? Totoo. Ang ibig sabihin lang ito, mayroon ng mga batas na pinagbatayan at nilinaw na lang nila kung paano dapat ipatupad ito. Okay. Ibig sabihin yan, kung meron kang i-extradite, kahit wala itong regulation na ito, at susundin mo ang batas natin, dapat ganito mo ginawa. Ayun. Hindi ba? At ito pala, anbang pala ito, yung 15 maestrado. Nung nag-approve, ha? Okay, tama. Ito po ang Rules on Extradition Proceedings. Ayan. Para daw Bago mas... nga, Ha? October 27, kahapon lang talaga pala nila ito napagtibay. Pero dated April 8 pa nilabas lang kahapon Okay. Kasi baka sabihin ng iba, bakit sinikreto? Iso ngayon yan, no? Iso ngayon yan nga sinikreto. Bakit ba siya sikreto? Ayan, basahin nyo na lang. Tanong muna natin kay Remulla kung sikreto yan. Baka mamaya hindi na naman niya alam Baka si Aling Claire, baka na naman magtanga-tangahan sila Di ba? Magtanga-tangahan sila. Sasabihin nila, hindi namin alam yung decision ng Supreme Court na yan, ha? O yung guidelines ng Supreme Court. Nakikita ninyo? Kasi ako, naniniwala ako na ito'y may kinaugnayan dun sa pagdala kay Pangulong Duterte sa ICC. Ito'y may kinaugnayan po. Bakit to kanyo? Ba't naman mag-i-issue Supreme Court basta-basta lang tungkol sa extradition? Maganda po kasi ito. Bakit kanyo? Kasi, di ba, naalala ninyo, binabantaan ni Trillanes itong si Bato. Speaking of fake news, si Trillanes, puro fake news, di ba? So, importante ito sa mga susunod pa. So, naiintindihan nyo? Ilalabas ba ng Supreme Court itong isang paalala kung walang nangyari? Siyempre meron. Di ba? Kaya sa tingin ko, kaya inilabas ito. Para pag may susunod pa, although hindi nila sinabing direkta na ito'y tungkol sa pagka-kidnap kay Pangulong Duterte, pero ito'y napaka-obvious naman. Read between the lines na lang. Tanga na lang ang magsasabi. Kasi alam ko na naman ang palusot ng iba dyan. Hindi naman sinabi ng na ito'y tungkol kay Pangulong Duterte. Wala naman sinabing gayon, di ba? Pero tuloy natin. Tuloy. Ito po, isa na publiko na po ito. Yan. Ganito po ang nangyari.
Ang extradition, eto na ha, Oh. yan do'y tumutukoy sa pagpapadala ng isang tao mula sa Pilipinas. Ayun. Hinihingi ng isang estado o ng isang bansa Request ng Estado, o State. Oh. na doon siya dalhin at isailalim sa paglilitis, investigasyon o anuman. Ha? Yan, to place them at the disposal of foreign authorities. Ayun pala ang ibig sabihin, ha? Okay? Ang extradite naman ay yung sino mang individual na pinaniniwalang nasa teritoryo ng Pilipinas na hinihiling na ma-extradite. Ito yun yung tao. Yan, So ito'y maaaring, halimbawa, ang humihingi ay Amerika. Yan, O pwedeng citizen ng American citizen din. Aha. Kasi nandun yung kaso. Halimbawa, Juan de la Cruz, isang US citizen pero nasa Pilipinas, Oo. hihilingin nilang maiuwi sa Amerika. Dahil nandun yung kaso. Yun, paano na halimbawa, isang Pilipino, Juan de la Cruz, Oo. pero may usapin sa iba, halimbawa, doon sa ibang bansa. sa ibang bansa. Ganun din. Ayun, So, okay. sumasaklaw ito sa lahat ng may kasong nawala sa Pilipinas at kailangan litisin sila sa ibang bansa. Okay, oo. Eto na. Ang panuntunan po ay sumasaklaw sa lahat ng extradition proceedings, kabilang ang mga kahilingan sa warrant of arrest, hold departure order at bail. Okay. Ibig sabihin, aarestuhin mo pa lang pala dyan, dapat susundin mo na yung... Ay, mga alituntunin, mga panuntunan. Yes. Ano ha? Eto, papayagan lamang ang extradition kung ang ginawang pagkakasala ay may kaparusahan sa parehong batas ng Pilipinas at ng humihiling na estado. Ito po yung okay. tinatawag na double criminality. Pero hindi naman kailangan na pareho ang terminolohiya, basta ang kilos at krimen ay kaparehong ng parehong bansa. Ibig sabihin, may pares tayong umiiral na batas. Ano ha? Okay. Kung ang extradite ay maglilingkod ng sentensya sa dayuhang estado, papayagan lamang ang extradition kung ang parusa ay hindi bababa sa 6 na buwan. Eto ang proseso, paano gagawin. Yan, yung pamamaraan. Okay. Kapag daw po ang sekretary ng DOJ o sino mang itinilagang State Counsel ay nagsubmit ng verified petition sa extradition court, kapag naisampa na, ang korte, eto, pakinggan nyo korte, hukuman, ang magkakaroon po ng exclusive jurisdiction sa kaso. Ang ibig sabihin dyan, hindi po hindi DOJ. Talagang korte. Korte. Yan! Hindi katulad na sinabi nila dun sa kaso ng dating Pangulo. Kami po. Di ba yung katarantaduhan ng ni Remulla noon na sinasabi nila, ang korte, yung DOJ ang bilang naging korte. Di ba? Yan sinasabi nila sinasabi ngayon ng Supreme Court, hindi. Dapat talagang sa tunay na korte dalhin. Kahiya-hiya talaga ito si Remulla. Mantakin mo, naging ano pa man din ito, ha? Ay, naku talaga, oo. Kami ang judicial authority. Hindi. Korte. Ang petisyon ay dapat maglaman ng lahat ng kinakailangang impormasyon at dokumentong verified at sertipikado ng diplomatikong opisyal na humihiling na bansa. Dapat certified ng requesting country. So, dapat didinggin mo na sa local court pala, no? Hindi direkta. Okay. Kahit na yan ay hinihiling ng Interpol. Totoo. Ng mga bansang kung ano pa man. Ang proseso niyan ay ang warrant dapat sa lower court magbumula. Yung pag-aresto, yung kautusan ng pag-aresto. Okay. Ayan, eto pa. Halimbawa, meron kang kaso. Ipapa-extradite ka. Diba sinabi, Jen, may kaso ka sa Amerika doon ka didinggin. Yan. Aarestuhin ka namin. Teka muna. Pwede kang mag-file ng appeal. Maaaring kang maghain ng appeal sa Court of Appeals na magpapasya sa loob ng 90 araw.
Within 90 days. Hindi ka agad-agad na may So, didinggin ka mo sa local court. sa Court of Appeals. Oho. Yes. Ng bansang kinaroroonan mo. Oho. Dito sa Pilipinas kasi rules dito yan eh. Hindi lang yung pwede ka nga magpiyansa eh. Oh. Ay, sus. Oo. Kung halimbawa, nasa ibang bansa naman, tayo naman ang humihiling. Halimbawa, Uncle Sam ng Amerika, may kasong kinakaharap sa Pilipinas, dapat sa Amerika, didinggin din muna nila yon, di ba? Ganun pala. Ganun talaga ang patakaran. Hindi mo basta-basta makukuha, mapapapunta sa Pilipinas yan. Hindi basta-basta makukuha. Oo. Kasi ganun naman talaga ang patakaran sa lahat ng halos bansa. Na sumusunod sila sa patakaran ng local court. Yan. So ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, mali po talaga yung ginawa sa pag-aresto nung nakaraan. Yan. Dun sa basta na lang dinala. Ayun. Na hindi dinaan sa kahit na aling korte, hindi ba? Kasi siya na judicial authority. Ayun nga. Di ba? Oo. Na umaakto dun eh. Dalawa ang magiging implication nito. Sabihin ng iba, hindi mali talaga yung ginawa ninyo noon. Oo. Ang pangalawa, sasabihin nila, ay hindi mali. Kasi wala pa naman rules noon eh. Kumbaga, mutin academic na ho yan. Oo, Wala kalalabas pang, lang yan eh. Ngayon lang yan. Kaya lang, sabi nga natin, ito ay guidelines lang. Oho. Pero kung ang sinunod nyo ay batas talaga ng Pilipinas noong nangyari yan, Oho. ganito rin dapat ang susundin nyo, di ba? Kasi wala namang bagong batas na Wala ginawa. namang- Wala namang bagong batas eh. Nilinaw lang kung paano mo susundin. Yan, oo. Yes. Wala namang iniakdang bagong batas ang Kamara o ang Kongreso eh. Oo. Na ipinaliwanag ng Supreme Court. Wala, kundi itong mga batas na ito, Umiiral ng matagal. umiiral na, naglabas na lamang ng guidelines sa katastasang hukuman. Yan. Kaya nga. Yan. Kaya ang implication nito, Jen, ay doon sa mga susunod. Halimbawa, Tama. di ba, may warrant of arrest daw si Senador Bato de la Rosa. Ayan, o nga pala. Oo, May oo. warrant of arrest yung kung sino pa. Oo. Ang arrest ay papunta sa ibang bansa, di ba? Yes, oo. Pwede nila sabihin, ito ang Si sundin. Ginoong ano, di ba? Si Ginoong Apollo Kibuloy, di ba? May Ayun pa, ayan, oo. may naharap din kaso yan. Ganito. So ayan ha, malinaw kay Pastor Kibuloy ha. Oh, kay Pastor Kibuloy, malinaw po dapat ganyan. Ha? Dapat to ganyan na maging sitwasyon, hindi pwedeng basta-basta ipadala doon. Wag ganun ha, mga tarantado kayo. Okay? Yung mga extradition, Oho. pati yung sa ICC. Oo. Kasi wala namang, bagamat hindi sinasabi rito, nakasama rito yung kaso, yun kasi yung proseso ng Kasi ang desisyon ng Korte Suprema, hindi naman tinutukoy doon sa isang personal na tao, isang particular na tao, no? Kundi ito sa kabuuan ng proseso to proseso eh. Oo. Ayun. So at least nalinaw nila yan. Malinaw na. Oo. Ang hindi Bagamat natin naman malinaw yan. Ang hindi natin alam kung ano magiging desisyon nila. Kasi nakita na nila, di ba? Eto na. Oo. Nilinaw na eh. Anong desisyon nila dun sa pag-question sa pagdala ng dating Pangulo, Ayaw. Pangulong Duterte sa ICC? Ayun. Ako sa tingin ko baka hindi na magpasya ang katastasang hukuman dyan. Kaya anong gagawin nila doon? Moot and academic? Oo, Wala- kasi wala. sabi nila, hindi na kami makapagpapasa dyan kasi nandun na ang Pangulong Duterte sa iba yung dagat. Pwede mo Kasi naman, sa dahig na. pwede mo naman sabihin na hindi po for academic discussion. Ha? well. Para hindi, halimbawa, meron pang ibang mga aarestuhin sa hinaharap. Ayan, ganyan siguro mangyayari. Para sa ICC, dapat merong desisyon na mapagbabatayan. Kasi kung sasabihin nilang mali yung ginawa na yun, abay maobliga tayong pauwi ng dati. Di ba? Hindi naman papayag yung ICC. di ba? Hindi naman. Kasi may mga petisyon na nga rin sa Rome Statute eh. Di ba? Pero dito pa lang dyan, makikita mo na, ha? Oho. Kasi Sablay. i-interpret lang naman ng Supreme Court ang mga batas, di ba? Tama. So Tama, kahit tama. wala nito, kung i-interpret nila ang pagpapadala sa dating Pangulo sa dahig, Maling-mali. gamit ang mga batas na ginamit rin dito, sasabihin nga nila, mali yung ginawa. Di ba? Nabas na lang din nila doon. Well, malinaw na malinaw. Malinaw na malinaw. Ano ha? Pero ang palusot nila dyan, baka sikreto lang yan. Kung ko lamang, alam mo, mga abogado. Hindi natin alam kung ano ang ilalabas nilang desisyon. Di ba? Alam mo naman ng mga abogado, kahit malinaw naman na minsan, ang pasya, Oo. medyo Nagiging bendalo.
Hindi, totoo naman eh. Ganyan ang mga abogado, they can bend the law. Sabi nga eh, di ba? Taknang weteng, oo. Palalabuhin na ng konti para Totoo. medyo tuloy ang mga tao eh. Oo nga, may punto rin yun ah. Kaya di nga, ba? ang sabi nga ni Ombudsman Remulla, na dating DOJ Secretary, Oo. yes, you can bend the law. You can bend the law. Oo. Sabi nila, wag yun na ulitin yun, masakit sa tenga. Masakit sa tenga ko yan. Parang hindi ako makahulagpos sa bagay na yan eh. Talaga naman, oo. Ganun talaga. Nason? So, paano ngayon ito tatanggapin, ano? Ng mga abogado dito sa ating bansa at ng mga korte. Oo. Itong, bagay, sabihin siguro nila, hindi, wala naman, niliwanag lang naman eh. Reglamento na inilabas yan, at sa susunod, hindi na natin mauulit ang nangyari sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dalawa lang ang magiging ano niyan. Yung isa na nagsasabing noon pa ay mali ang pagpapadala sa Pangulong Duterte sa ICC. Isa yan, ano, Sabi nila, yan ang katibayan. Oo. Yun naman nagsasabing, hindi, tama lang yun. Sasabihin nila, yan ang Kita nyo na ha, mga kababayan. Ayan po, malinaw na desisyon ng Supreme Court. Actually, hindi pala desisyon, guidelines na nilabas. Tama rin yung punto nila na hindi na magkokomento ang mga Supreme Court sa issue ni Pangulong Duterte kasi lalabas, wala rin naman mangyayari. Kasi wala na sa jurisdiction ng Pilipinas. Feeling ko, ganun ang ginawa nitong tarantadong gobyerno na ito. Wala na kaming pakialam whether it is true or not true. The point here, madala na doon at wala na sa ilalim ng Pilipinas. So magdesisyon man ng Supreme Court na mali yan, illegal yan, wala na kayo magagawa kasi nandun na sa ibang bansa. Di ba? Wala silang pakialam. Ganyan ang gobyerno natin. Gobyernong bangag talaga. Bastos na, diktador na. Pero someday pagbabayaran niya mga animal kayo. Yan ang totoo. Someday pagbabayaran niya yan, akala ninyo ganyan-ganyan lang yan. Lahat ng gagawin mong kasalanan sa mundo na ito, pagbabayaran mo, animal ka. Maaring magkasakit ka, maaring matyugi ka agad-agad, maaring bumulagta ka dahil sa kung ano ginawa mo, di ba? Pero pagbabayaran mo yan in the future. Kung hindi man dito sa mundo na ito, sa impyerno ha. Kaya nga sana, alam mo, may punto rin naman na sana ilabas pa rin yung decision. Kasi nga, it would somehow be an education para bagang magiging basihan ng edukasyon ng mga abogado. Although this is very clear. Yung nilabas ng Supreme Court, napakalinaw na po. Mali ang pagpapadala kay Pangulong Duterte sa ICC. Palakpakan natin. Yeah? Yan ang totoo eh. Eto pa, matindi. Mali na nga yung desisyon ng gobyerno. Naglabas din ang desisyon ang bulusan. Sino naman yung bulusan? Yung bulusan. Ito, ayan. Basahin natin. Sa kanilang website, kanilang page, sa Bulusan, pamahalaan ng bansa, bayan ng Bulusan. Tungkol ito doon sa komento ni Vice Ganda na nagbigay daw siya. Ang Vice Ganda, palepal ka na naman ha. Ay nako. Bilang ina ng bayan ng Bulusan, ito po yung mayor ang nagsulat nito, Wenny Rafalo Romano. Nais ko pong magbigay linaw sa naging pahayag ni Vice Ganda sa It's Showtime episode ng ABS-CBN noong October 24, 2025. Patungkol sa kanyang donasyon sa Bagakay Elementary School na kumalat sa social media. Tahasan niya sinabi na bulok ang eskwelahan sa probinsya ni Heart Evangelista at walang mga reading materials. Nais ko pong bigyan diin na wala pong kinalaman si Miss Heart Evangelista sa isyong ito. Uy, Miss Heart Evangelista Escudero? Kasal na pala sila, hindi ko alam. Sorry, hindi po ako mahilig sa showbiz eh. Dumalaw po sa Bagakay Elementary School si Vice Ganda noong September 26, 2023 at nag-pledge po siya na magbibigay ng donasyon sa paaralan. Ang unang donasyon
ay putang 50 mil 50,000. Tang ina, pinagmalaki mo pa 50,000. Sana kung mahirap ka. Hayop yan. Kung mahirap ka, okay, mag-donate ka ng 50,000. O kaya sabihin na natin yung sumasahod ka lang ng 100,000, 50,000. Kung magdo-donate ka ng 50,000, abay malaking bagay yun. Pero kung milyon-milyon ang pang-spaghetti nyo, tapos 50,000 lang pala, pledge pa lang to pledge. Putang ina, shit. Kadiri naman, pinagmalaki mo pa, 50,000. Ikaw na, pwede ba soli ko na lang yan, pledge niyang yan, tapos ipagyayabang niya, 50,000 lang pala? Pwede, pakisoli na lang, ako na lang magbibigay sa inyo, Mayor. Tangina, ipagyayabang niya pa, 50,000 lang pala. Sinundan ito ng karagdagang donasyon. O yun, may karagdagang donasyon naman pala, Banat Bay. Ikaw naman pala, ano ka kasi, nangunguna ka kagad, may karagdagang donasyon. Magkano ba ito? Nagkakahalaga ng 17 mil. 17,000? Tain naman yan, 17. Hindi ko siya sinasabing. Again depende kasi yan sa kalalagayan mo. Kung ang sahod mo 17,000 lang, 15,000 lang, malaking bagay yung 17,000. Pero kung sumasahod ka ng milyon-milyon, lalo na sa pag-endorse mo ng mga online dyan, 17,000. Ang kabubuan niyan donasyon ay 67,000. Hayop. Pinagmalaki mo pa. Pinagmalaki mo pa, 67,000 lang pala. Ako, nananawagan ako kay Mayor Wenny Rafalo Romano. Nananawagan ako sa iyo, Mayor. Pwede pa isoli na lang yung binigay ni Vice Ganda. Papalitan ko na lang. Sige na, para hindi na magyabang yung walang yan. Napakayabang, 67,000 lang pala binigay. Soli nyo na lang. Ako na lang magbigay niyan. At ang naging proyekto ay pagsasaayos ng bintana, pinto, pagplaster ng dingding, makeshift classroom, paglagay ng tiles sa isang comfort room, at pagkabit ng internet at bayad ng internet bill sa loob ng 3 buwan. Taos pusong nagpapasalamat ang LGU sa donasyon na nagbigay sa kanya ng pakagandahang loob. Naayos po ang makeshift classroom na inumpisahan ng PTA at may pondo ding galing mula sa MOOE o Special Education Fund ng LGU. Gusto po namin ipabatid na bago po man dumalaw ang team ni Vice Ganda ng naturang paaralan, meron na pong permanenteng classroom na galing sa DepEd. So para pala si Trillanes itong si Vice Ganda, fake news din. Kasi sinabi niya wala daw classroom, wala daw ano. Ay, fake news ka pala, Vice Ganda. Gago! Vice Ganda, nagpakalat ng fake news, oh. Meron na daw paaralan noon. Meron na mga permanenteng classroom. At kumpleto mga aklat at supplementary reading materials na required po ng kagawaran. Sa katunayan, noong May 11, 2023, inilunsad dito ng DepEd sa Sorsogon ang reading program na Project Target. Kaya meron na mga supplementary reading materials. 2023? Nagbigay na daw pala dyan yung Project Target. Sandali, sino bang DepEd Secretary nun? Gago! Vice Ganda, kadiri ka. Vice Ganda, isa ka pa pala nagpapakalat ng fake news. Isa ka pa pala hindi marunong mag-research talaga. Ang reading kiosk na nahandugan ni Vice Ganda na karagdagang reading materials ay initiative po ng mga magulang para may pahingahan ang mga bata at makapagbasa sa kanilang bakanting oras. Nagpapasalamat po ang LGU Bulusan sa ipinakitang malasakit ni Vice Ganda. Ngunit,
ang paraan ng pagsasamadlan ng kanyang donasyon na may komentong bulok na paaralan at walang reading materials. Putang ina, shit! Ay nagdulot ng kahihiyan sa Bagakay Elementary School sa bayan ng Bulusan at sa Department of Education na baliwalaan ng pagsusumikap ng mga guro at pamumunuan ng pagulang, pag-aaral, lokal na leaders at kagawaran ng edukasyon at iba pang stakeholders para mabigyan ang kaaya-ayang paaralan ang mga kabataan na angkop sa kakayanan ng komunidad. Patuloy ang koordinasyon ng LGU Bulusan sa DepEd Sorsogon sa provincial government para sa maisigurong kasama ng mga plano na lalawigan ang pangangailangan ng ating paaralan. Mula pa noon, si Senator Chis Escudero ay naging aktibong taga-suporta ng edukasyon sa Bulusan. Oh, ina mo, Vice Ganda. Oh, ayan. Karma inabot sa'yo. Napahiya ka na nagpakalat ka ng fake news dahil nang apak ka sa pamamagitan ng pagyayabang na nagbigay ka. Ngayon, na-booking kung magkano binigay mo, 67,000. Gago! Mula po noon, si Senator naging aktibong taga-suporta ng edukasyon sa Bulusan, lalo na nung siya pa ay gobernador. Prioridad niya ang edukasyon ng panahon ng COVID-19 pandemic. Makakaasa po ang publiko na magbibigay ng tamang intervention ang mga kakulang nabanggit na walang propaganda, kundi purong intensyon na matulungan ng ating mag-aaral. Yun, grabe talaga, oo. Ito po ay di umano lumabas na balita ho, para lang malaman natin at maintindihan natin. Kasi wala po itong, ayan, pamahalaan ng bayan ng Bulusan. Wala po itong nakalagay na specific na tawag dito, na checkmark o verified. Pero tinanong na natin, malalaman natin yan. Tinanong na natin sa mga kinaukulan kung ito ba ay lehitimong ayan, yan. Sandali lang. Chotomate. Kaukulang kung ito ba ay ayan. Wait lang. Eto. Di ba? Ang lupit. Kaya nga mga kababayan sana ho eto'y sana doon sa nananawagan tayo sa pamahalang bayan ng Bulusan, humingi po kayo ng check verified account para at least malaman natin kung verified. Pero according to the post, mukha naman pong verified kasi may mga live po sila, pinapakita yung Bulusan. So, although walang check and verified, so hindi natin masabi kung ito ay talagang inilabas ng Bulusan, ngunit datapot subalit based sa nakikita natin ng mga post nila, talagang galing ito sa Bulusan na local government. Siguro hindi lang pa nila kasi hindi naman po lahat ng nakaka-verify, 'di ba? Tulad ko, ewan ko nga, tagal-tagal na verified na yung dati kong page, hindi pa ako maka-verify ngayon. So, abangan natin yung reaction pa. Kasi, Vice Ganda, totoo ba to? 67,360,000 lang ang iyong ibinigay. Tapos pinagmayabang mo pa at dahil dyan, nababaliwala ang lahat ng pagsusumikap ng mga guro at pamunuan ng mga magulang at mag-aaral. At local leaders, grabe ka talaga, Vice Ganda. At kagawaran ng edukasyon, iba pang stakeholders para mabigyan ng kanya kaaya-ayang paaralan ng mga kabataan na angkop sa kakayanan ng komunidad. Grabe talaga, oo. Nakakahiyaho itong ginawa ni Vice Ganda. Nakakahiyaho talaga, Vice Ganda. Pasinungalingan mo nga itong sinasabi ng Bulusan na 67,000 lang daw. 67,360 pesos. Binigay mo, pinagyabang mo pa. Hindi ba? Naku, kakairita ka, Vice Ganda. Nakakairita ka. Hindi, okay lang naman kung ganyan lang yung, hindi naman minamaliit ng LGU. Hindi naman nila minamaliit. Ang akin lang, dahil sa pagyayabang mo, tama yung sinabi ng LGU na ito, di ba? Na nabaliwala ang lahat ng pagsusumikap ng departamento na ito.
mapalokal, mapa-DepEd, mapamagulang, nababaliwala dahil sinabi mo, anong sinabi mo? Bulok. Bulok. Napaarlan at walang reading materials sa lugar ni Heart Evangelista. So ladies and gentlemen, this is a proof. This is a proof na talagang sinisiraan si Chis Escudero ng mga bayarang ewan natin. Kaya nga ang tanong natin ikaw ba, Vice Ganda, bayaran ka ba ni Romualdez? At sinisiraan mo si Chis Escudero? Nagtatanong lang kami. Nagpo-promote ka pa ba ngayon ng online na gaming mo dyan? Na di umano ay ang shareholder ay si Chis Escudero? Ay, si Chis Escudero, si Romualdez. Sorry naman. Nahalo-halo na. Diba? So, ano yung tanong natin? Hindi, para lang sa kaliwanagan natin. Bakit to? Kasi malinaw. Ngayon, ito na ang tanong natin. Pero bago natin ibigay yung tanong natin, ipakita muna natin yung binigay nating, yung iba hindi pa sumasagot yung iba pang winners. Ito ito daw sabi nito, ni Ann Harot, ito daw si Christian Dior Alulod, yung nanalo kahapon. Ayan, may 500 GCash. Okay. Ngayon naman, yung mga hindi pa, 6 na ho yan, na hindi pa, nabigyan na natin yung 2, yung 4 pa, ay hindi pa ho sumasagot ko ano yung GCash nila. Sumagot na ho kayo kasi pag hindi nyo pa ho kayo sumagot this week, wala na. Forfeited na yung pagkapanalo nyo ng 500 GCash. Ngayon, para sa question uli ready kayo Unang 3 makakasagot, may 500 GCash. Okay? Dapat pala, matik na nilalagay nyo na yung GCash number nyo. No? Hindi, pero wag, antayin muna natin. Yung mananalo lang muna. Yung unang 3 na makikita niya narot dyan. Okay? Makikita naman yan dyan Na makasagot, merong 500. Tigpa 500. Okay? Ito yung tanong. Ay! Dire-diretso na Magkano ang donasyon ni Vice Ganda doon sa Bulusan? Yan. Na eskwelahan. Na baliwala ng mga pagsusumikap ng mga magulang, ng DepEd, ng guro at ng iba pang local government official. Dahil doon sa pagyayabang niya. Magkano po yun? Total. Okay? Yung total Magkano po? Ilagay nyo na dyan. Okay po Okay, maraming salamat. Magkita-kita po ulit tayo bukas. Bye-bye. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan.